bago po natin atakihin kung ano po ang mensahe ng Ebanghelyong ito at ng liturhiya ng linggong ito, bigyan po muna natin ng magandang konteksto para ma-appreciate po natin ang mabuting balita. Alam niyo po, 6 na araw bago po nangyari itong tagpong ito, 6 na araw ang nakaraan, si Jesucristo nagsimula niya ng ikwento sa kanyang mga disipulo kung ano ang kanyang kahihinatnan, kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito mga disipulo, sinusundan nila ang ating Panginoon, nakikinig sila sa ating Panginoon, natututo sila sa ating Panginoon. At isang araw, may sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo na hindi nila ito matatanggap. Kakaiba ito sa kanilang pinaplano. Why? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, ipinahayag na sa kanila that He is going to Jerusalem, pupunta sa Jerusalem, at siya ay mapapasakamay ng mga lider ng templo para saan siya'y uusigin, siya'y pahihirapan, at ang anak ng Diyos, anak ng tao, ay mamamatay parang isang kriminal. Mga kapatid, hindi yun katanggap-tanggap. Bakit? Nakita ng mga disipulo kung sino si Jesus Normal para sa isang Hudyo na mag-abang, maghintay, umasa sa pagdating ng isang Mesiyas. At ang kanilang inaasahan ay parang isang Mesiyas sa katulad ng kadakilaan ni David. Ano yung gagawin ng Mesiyas? Iligtas sila sa kanilang mga kaaway. And now, si Jesucristo, sasabihin na siya'y mamamatay. That is unacceptable para sa mga disipulo. Nakita nila na si Jesucristo nagpapagaling na may sakit. Hindi lang yon. With just a word, kaya niyang kontrolin ang kalikasan. Kaya niyang patigilin ang hangin, ang alon, ang bagyo. Hindi lang yon. Kaya niya na palayasin kung sino man ang inaalihan ng masamang espiritu. At hindi lang yon, kaya niyang bumuhay ng namatay. And now si Jesucristo, sinasabi na siya'y uusigin, pahihirapan, mamamatay, hindi magkatagpo yung kanilang nakikita sa kanilang narinig. And Jesus Christ knew that it will be going to be a disastrous day para sa kanila. At pinangyari niya ang tagpong ito. He decided to go towards Jerusalem, pero idinaan niya muna ang mga disipulo sa isang bundok. Doon, umakyat sila, and He transfigured. Kaya yung ebanghelyo nating napakinggan, the transfiguration of our Lord. Pero alam niyo po ba, sabi ng mga bihasa sa kasulatan, hindi tama yung salitang transfiguration or transfigured. Sabi ng mga bihasa sa kasulatan, kulang kasi yon. Kasi ang tunay na nangyari, hindi siya nagbagong anyo. Ang tunay na nangyari, ipinakita niya ang kanyang totoong anyo. Why? 33 years ago, siya ay naging sanggol. Itinago niya ang kanyang katotohanang pagiging Diyos sa isang munting sanggol. Tawag natin doon, incarnation. Nung kinuha niya ang laman ng tao, naikubli doon ang kanyang kadakilaan bilang Diyos. Kaya dito sa puntong ito ng transfiguration, hindi pagbabagong anyo pagpapakita ng tunay na anyo. Kumbaga, sabi ng mga biyasa, tinanggal ang tabing. There is an unveiling na nangyari. Tinanggal ang takip at ano ang nakita? Yung katotohanan ng kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, kaya nga, isa itong napakagandang pangitain. Kaya itong mga disipulo, sa sobrang tuwa, this is it. Ito na talaga ang Mesiyas sa kanilang hinihintay. Hindi lang sila mapapa-OMG Kumbaga sasabihin nila, tama. All the time,
ang ating iniisip tungkol kay Jesus, siya talaga ang Mesiyas. Pero sa sobrang tuwa nila, hindi nila naaalala ang misyon na sinasabi ni Jesucristo, that He is so focused, He is so resolute to go and fulfill His mission. Kaya ano ang sinabi ni Pedro? Dito na lang tayo. Everything here in this mountain is perfect. Bakit? Nandito tayo kasama ang Mesiyas. At hindi lang yon, nandito si Moises at Elias. At kapag nandoon ang dalawa, at sinabi rin yun ng kasulatan, it is really an appointed time saying, ito na ang pinakakahintay ng lahat. And so He suggested, let us settle here. Mga kapatid, ito yung gusto nating puntuhin. Si Pedro, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Probably because of the fear na mangyayari pagkatapos nilang bumaba doon sa bundok na yon. At anong naghihintay sa kanila? Hirap. Maghihintay sa kanila pag-uusig. Naghihintay sa kanila, palagay ko, pag-alimura ng mga taong nandoon sa templo. And He doesn't want that. Ayaw nila noon. Nobody wants pain and suffering. Walang may gusto noon. Pero alam nyo, ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang anyo to tell the disciples that I am the one in control. In fact, eto ako, kaya huwag kayong matakot. But for Peter and other disciples, teka lang, natikman na namin Ang ganda, huwag na lang, dito na lang tayo. At doon nagkakaroon ng banggaan ng pamamaraan ng tao at ang pamamaraan ng Diyos. Mga kapatid, sa mundo na kung saan ayaw ng hirap, sa mundo na gusto lagi shortcut, sa mundo na gusto lagi madali, sa mundo na kung saan ayaw ng kirot, painless world, a world na ayaw humarap at magbalikat ng paghihirap. Mga kapatid, Jesus Christ is telling us that there is a reason for pain and suffering. Merong kahulugan ang hirap at mga pagsubok sa buhay. Alalahanin nyo, meron nga nagsabi ng ganito, petals, when crushed, will provide scent to a perfume. Walang perfume na gagamitan ng bulaklak na hindi mo kinakailangan dikdikin ang bulaklak. You cannot have diamonds if it will not undergo 1,000 years of pressure. Kinakailangan ng pressure at ng panahon. You will not have a pure gold if it will not pass through a fire. Hindi rin pwedeng sabihin ng isang bato sa manguukit na wag mo kong ukitin, okay na ako ng ganito. No. Dadaan at dadaan ka sa pighati. Dadaan at dadaan ka sa paghihirap. Just imagine yung bato sasabihin at didiktahan yung manguukit, wag mo akong uukitin. Ayaw ko. But no. Yung mga bato, yung mga marmol, mananatiling sinasabit nila ang kanilang sarili sa manguukit. Bakit? Ang manguukit, meron na siyang magandang design sa kanyang pag-iisip. Someone has concluded this. God refines us in the furnace of affliction. Pinararaan tayo, idinadarang tayo ng Diyos sa apoy para tayo maging mga busilak, para tayo maging mga puro. Ito pa yung magandang isang example. Ang mga pumapanik ng bundok, hindi naman yan nagpapakahirap lang Isinasakripisyo nila ang 1 araw o 2 araw, 3 araw para lang mapanik ang tuktok ng bundok. Para saan? Dahil pagpanik doon sa tuktok, ang lahat ng kanilang makikita ay sapat para makalimutan ang paghihirap ng kanilang pag-akyat. And it is not only to reach the top, yung kanilang pagsusumikap, pagtitiis, will build up a character in them.
It will result to endurance. It will result to a patience. It will result to correct their discipline. And it will make them a good person. My dear brothers and sisters, minsan napapatanong tayo, bakit ganon? Ang bigat ng buhay. Kasi hindi natin nakikita kung bakit ba ipinadadala ni Lord ang mga bagay na yon. Suffering will build our character. And even to see suffering as a period or moment of grace na nandoon ang Diyos. Meron ako ikukwento sa inyo isang tao, hindi ko alam kung nakwento ko na ito. Ang pangalan niya ay Nick Vukovic. Kung kilala nyo si Nick Vukovic, grabe, sobrang marami na siya nasulat na libro. Pero sino si Nick Vukovic? Ito ay isang motivational speaker. Pero bago siya naging speaker, siya ay isang tao na pinanganak na walang kamay, dalawang kamay. Mula dito sa kanyang balikat, wala na. At ano pa, wala siyang paa. Mula dito pababa, wala na. Kaya kung maglakad siya, parang penguin eh. Ganyan. Lumaki siya. Being bullied by people. Gusto niya lang naman makipaglaro sa mga bata. Pero he wasn't accepted. Dumating sa punto na kung saan gusto niyang magpatiwakal. Dahil wala nang sense ang kanyang buhay. Maniwala po kayo, yun yung laging umiikot sa kanyang utak. Hanggang nung 26 years old siya, nakatapos siya ng kanyang kurso ng bachelor. At doon lamang sa puntong iyon, naintindihan niya kung bakit siya nilikha ng Diyos na ganun ang anyo. Sabi niya, maraming salamat kasi I was created like this so that I can reveal to people the goodness of God. Imagine, walang kamay, walang paa, binubuli ng tao. He was so rejected by people around him, even his parents. And at the end, he saw na ginawa siya ng Diyos kasi merong purpose to share with other, to help those people who are challenged by life, to tell them that God is there loving them. He has become an agent of encouragement sa mga tao. My dear brothers and sisters, sabi niya, God created me like this so that I can tell the people that they are limitless. Kaya nga, yung isa sa mga libro niya, ang ganda eh. Ang pangalan ng libro ay Possible, tapos may nakalagay na 2 letra doon sa unahan na ang pangalan ng libro ay Impossible. Pero inihiwala yung 2 letra doon sa impossible. Nilagyan ng quit at ang basa na doon sa libro niya na I am possible. Ibig sabihin, posible pala na makatagpo ang Diyos sa gitna ng paghihirap. My dear brothers and sisters, bigyan ko lang ng diin. In a world of shortcuts, a world that we think na kinakailangan painless ang lahat. In a world of disposable and quickness. In a world na dapat ang mundo, dapat easy lang. That life na ginugusto natin, that is not a real life. Walang ganoon sa mundong ito. Mawawala ang problema mo pagpatay ka na. But whatever God is permitting to happen in your life, whatever you are going through, there is a glory that awaits for you. Thank God not only for a good life. Thank God that even in pain and in suffering, God is doing something and He is making you a better person. Somebody has said this at ang ganda. God doesn't want us just to feel good. God wants us to be good, in fact, to be better. And pain, suffering, and the cross will make us all that. Amen.